Papayagan ng Senado na makadalo si Zaldico ng hearing kahit via Zoom. Sa Ombudsman naman, resolusyon na lamang ang hinihintay kung tuluyang kakasuhan ang dating kongresista kaugnay ng flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Submitted for resolution na ang reklamong malversation laban kina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at kontraktor na SunWest Incorporated. Ayon yan mismo kay Ombudsman Boying Remulla. Kaugnayan ng maanumalyang 289.5 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kaya tingin ni Remulla, sila ang unang makakasuhan kaugnay ng flood control scandal sa Sandigan Bayan. Posible raw isampa ang kaso sa loob ng 2 linggo mula ngayon. Na sila ang pumirma ng kontrata, sila ang nag-carry out ng kontrata. Kasi ang lumalabas dito, parang hindi masyadong tinapos pero naisingil na. Nasigil na lahat ng sisingilin. Kahit na hindi pa tapos ang project at tila substandard pa. Una nang pinagsusumite ng counter-affidavit ng Ombudsman Siko, pero hindi umano ito tinanggap sa kanyang mga address. Kasi sa patakbo ng lahat, mukhang gusto niya lang magtago. At kasi kung talagang wala siyang kasalanan, hindi humarap siya. Una nang sinabi ng kampo ni Ko na hindi sila maghahain ng depensa dahil nahusgahan na raw ng Ombudsman ang kaso ng dating kongresista. Prejudging is the wrong term. Because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami West dito. Kami po ay manguusig. Kami po ang tigahabol ng mga gumawa ng kabalstugan at winalangya ang ating sistema ng batas. Dati na rin sinabi ng kampo ni Ko na hindi siya uuwi ng Pilipinas hanggat may mga banta umano sa kanyang buhay. Pero ayon kay Remulla, posible rin daw pauwiin sa bansa si Ko sa pamamagitan ng extradition, lalo na kung makakasuhan na ang dating kongresista. At oras na mangyari yan, posible na ring masimulan ang proseso ng pagpapakansela ng passport ni Ko. Kasi pag naisampay yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makansela ang passport. Sa kabuuan, 10 reklamo kaugnay na flood control projects ang hawak ng Office of the Ombudsman habang may 5 pa sa Department of Justice ayon kay Remulla. Bukod pa yan sa magiging rekomendasyon ng Senado, oras na muling umusad ang mga pagdinig kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Kanina, formal nang indiluklok ulit sa Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, pwedeng padaluhin via video conference ko sa mga itatakdang Senate inquiry. Kung hindi siya makapunta sa embassy physically para doon siya mag-testify, para maging valid yung kanyang testimony, even after testifying, pwedeng i-affirm through a consul na yung kanyang tinestify truthful at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Papayagan namin via Zoom because we already did this in the past. Una nang sinabi ni Senador Lacson na meron siyang very important witness na ihaharap kaugnay ng flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.